Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Hallelujah! Hallelujah! God, we welcome you here, Panginoon. Be with us. Be with us, Panginoon. You are free to move in our lives, Jesus. Holy Spirit, be with us. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you wanna do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence
you, Lord, like never before. This is our prayer. Your presence is an open door. Come, Lord, so come now, Lord, like never before. Your presence, Lord, is an open door. We want you, we want
natin ito, I believe in you. Tawag po doon, 4 words. Yan. Dapat po may kalakip na pananampalataya sa Panginoon. Hindi po natin ito kinakanta ng wala lang dahil napilitan lang. Pero ito ay may kasamang conviction, tapang declaration that we believe in our one true living God, that we believe in our powerful God. Amen po ba nun, church? May lalakas pa yung amen po ba nun, church? Amen! Kaya talagang idedeklara natin as we sing, I believe in you, Lord. Galing sa puso, I believe in you, Lord. Amen! Kakantahin natin yan sama-sama. Ready? We sing, I believe, I believe, I believe, I believe. We believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, we believe. Oh, I believe, I believe, I believe. May kayang tumalon, italon sa Panginoon. I believe. I believe, I believe, I believe, I believe in you. And we believe in you, Lord. We trust in you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Church, sabi po sa Mark 9:23, all things are possible for one who believes. Amen po. Naniniwala po ba tayo na walang mahirap sa Panginoon? At lahat posible sa Panginoon. Ano man ang kalagayan mo sa oras na ito, believe that God can do miracles in your life. Believe that God can heal you. Believe that God can make you free from all. Ano man yung bandages na yan, itiwala mo yan sa Panginoon. Paganahin po natin yung faith natin na ibinigay ng Panginoon din ang nagtanim sa puso natin. Believe in the God who can do miracles, who can do breakthrough. Believe to the one who promised you at hanggang ngayon and will never will, ever will, never siya mabibigo. Hindi kanya bibiguin. He will never fail us kung ano man ang pinangako niya sa atin. Hallelujah. God, we believe in you. We believe, Panginoon, na anuman ang ibinigay mo sa amin, anuman, Panginoon, ang ipinangako mo sa amin, tutuparin mo iyon, Panginoon. We just have to trust you. We just have to put our hope in you, Panginoon. And sa araw na ito, we confess to you our faith. We declare to you our faith. In Jesus' name. In Jesus' name. They say this mountain can't be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name.
impossible. You hold my world in your hands. Come on, lift up your voice. Express your faith. Declare your faith to the Lord. He holds you. He is your portion. He is your deliverer. Possible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible. Impossible. Oh, nothing is impossible. Oh, nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Oh, nothing is impossible. Sing it out, sing it out, sing it out. And I believe you're my portion. You're more than enough for me. Jesus, you're all I believe you're my healer. I believe you are oh yes you are, oh yes you are. You're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Oh, Jesus, you're all I need. Jesus, you're all we're living for. We put our hope in you. We put our trust in you, Lord. We believe in you. We believe in you, Lord. Oh, Jesus. Oh, Lord, kinikilala ka po namin sa oras na ito. Tulungan mo po kami, ang mata namin tumingin sa iyo, na mas makapangyarihan ka, mas dakila ka sa anuman ang mga kinakaharap namin sa kasalukuyan. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus na you would just open our eyes to see you, your goodness, Panginoon, and that our hearts would respond. Tutugon kami ayon sa kabutihan na ginawa mo sa mga buhay namin. Walang tao na nandito ngayon, Panginoon, na hindi mo ginawa ng kabutihan. Kaya Lord God, kung ang pag-response namin sa iyo ay parang basta-basta lang, Lord God, hindi tama. Lord God, you have been so good to us. At ang bawat may hininga sa oras na ito, sa lugar na to, ay patuloy mong binibigyan ng biyaya, ng kagandahang loob. Kaya marapat ka lamang, Panginoon, sambahin at pasalamatan. Kaya church, pwede po bang itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon? Yung para bang
talagang best na may ginawa si Lord sa buhay mo. Hindi yung parang tira-tira lang, yung parang ayaw mong ibigay. Pwede bang ibuka mo yung bibig mo sa Panginoon, sabihin mo, salamat Lord, naging napakabuti mo sa amin. At Lord, napakabuti mo kasi pag nanalig kami sa'yo, walang bagay na imposible para sa amin. Ang gagawin lang namin, Lord, magtitiwala sa'yo, magsasabi, Lord, na naniniwala kami. Kaya Lord, sa umagang ito, abutin mo po ang bawat puso na hindi lang kami basta parang wala lang, Panginoon. Abutin mo po ang mga buhay, ang mga puso na yung mga anak. Sa oras na to, Panginoon, dahil naniniwala kami sa'yo, na at dahil dyan, Panginoon, walang imposible sa'yo. Sa umagang ito, Panginoon, kiniklaim na namin ang katugunan. Ano man ang mga dinala naming pangangailangan, pagpasok namin ng pintuan, Panginoon, ano mang mga karamdaman, ano man, Panginoon, o God, mga kahilingan, meron ng katugunan sa iyo, Panginoon, o God. Dahil walang imposible sa iyo, Panginoon, o God. Salamat sa iyo. Pinupuri ka namin sa umagang ito, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, Panginoon, o God. Hindi kami nagbibigay ng tira-tira. Hindi namin binibigay sa iyo, Lord God, yung wala lang, Panginoon. Itong panambahan namin dahil mabuti kang Diyos. Araw-araw ng buhay namin, mabuti kang Diyos, Panginoon. At karapat-dapat ka ng mga pasalamat, pagpupuri, yes, ng mga palakpak. Panginoon, sinasamba ka namin. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! You deserve our praise. You deserve our worship, God. You deserve, Lord God, our worship. You deserve our thanksgiving, Panginoon, O God. You deserve, hallelujah, Jesus. Sa pakikipagtagpo mo sa amin sa oras na ito. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Pwede na po tayong maupo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, masaya ako na nandito ka ngayong umaga? Ulitin natin, talagang dapat may kausap ka. Sabihin mo, it's good to see you. Yan. Praise God. Ang init. Alam niyo po, tayo ay kakatapos lang ng ating anniversary, praise God, no? At 25th anniversary, so tayo po ay humahakbang na patungo sa 26th, patanda na ng patanda, at ang church, at purihin ang Diyos kasi napakadami pa rin sa inyo ang nananatili, no po, dito sa agawain ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Kaya gusto ko pong i-take ang opportunity na ito na pasalamatan ang lahat po ng everyone who took time, who gave effort, gave their resources and the like to show support for our 25th anniversary celebration last week. We are so grateful. Nakakapagod po sa totoo lang dahil sa sobrang init. Ano po? Yung mga pagbuhat-buhat ng mga gamit, labas dito, napasok doon. Kasi iba't ibang araw, kasi isang linggo nga po yung ating gawain. But we are so grateful dahil tapat po ang Panginoon sa church na ito. Amen po ba? Hallelujah. Naniniwala po tayo na naghasik po tayo ng tanim ng pag-ibig sa ating community. Doon po sa mga ginawa natin.
Nag-initiate po tayo ng clean up, no po, ng paglilinis at napagkamalan po tayong mga taga-tupad. Alam niyo po yung tupad, yung Barangang Kasilawan po, ang gobyerno ay merong proyekto na maglilinis sa mga kalsada. Bakit po tayo napagkamalan? Kasi nakaputi po tayo. So, dyan po sa bandang area na yan, thank you na nakapaglinis tayo dyan. We also initiated yung legal counseling o legal consultation nung second day. At praise God dun sa mga kapit barangay natin na nagpunta dito. Very few lang po from Kasilawan and many came from Barangay Carmona, and we are grateful for that. We are grateful for Mac Gozar for connecting us with two attorneys, no po, very young attorneys, Attorney Rob and Attorney Precious. They did their service pro bono. Ibig sabihin, wala po yung bayad. Praise God. And thank you din sa family ni Ian. At kasi they rendered song on our 5th night. Yan. At syempre, thank you din sa worship department, sa 2 gabi ng kantahan na tugtugan. Sila Dave, si Charm, Jethro, Dan, at si Howard. Thank you sa outreach department, sa lahat ng tumulong sa paghanda at pamimigay ng siopaw at siomay. Ayan. So, at saka syempre yung mainit at yummy na taho ni Brother Arnel. Ayan po. Salamat po. Praise God. Thank you sa lahat ng ladies. Ayan, na tumulong sa pamamigay ng tracts. Kape, akalain nyo yung ang init-init ng panahon, kape ang binibigay natin. Kape at tinapay, pero po nung second night ng gawain natin sa labas, nilagyan na namin ng yelo. Kaya iced coffee na. Oh, di ba? Praise God, salamat Jet sa pagtimpla, masarap daw. No po, at salamat din sa men. Sa inyo pong pagtulong sa pag-set up, pagbubuhat, syempre, kailangan namin ng inyong lakas. Thank you rin sa Youth NYA for showing up. Sa pagpapakita ka man lang dyan, ay tuwan-tuwa na po kami. Salamat din po kay Kuya Nick, nagpahiram po siya ng heat press sa atin para sa ating mga t-shirts. At sa lahat po ng nag-sponsor dun sa ilan. By the way, dun po tungkol sa t-shirt nyo, may magandang balita po ako. Meron po kaming ibabalik na, anong tawag dun? Na may ibabalik kami sa inyo. Yung mga luma niyong t-shirt, joke lang. Meron kami ibabalik na amount sa inyo. Kaya lamang po ngayon ay inaayos pa namin. Gusto namin makumpleto lahat para mabilis yung mga nagbayad po. Kaya praise God for that. Salamat din kay kay Jeff at kay Kuya Dong. Mahirap po pala yung mag-heat press. No po? Thank you rin po kay Brother J.U. Mang. Ayan, alam niyo itong taong to, meron kasi siyang nagmamayari siya ng tubigan. Ano ba yun? Still my heart. Distill my heart. Ayan. Tubigan. Tama ba ako? Tubigan? O basta water station. Tubigan. Kahit di na po tayo mag-aasa kanya, bigla na lang madarating dito ng mga bote-botelya ng tubig. Kahit willingly, he would willingly supply us. Praise God. We are so grateful. Salamat din po sa lahat ng tumulong para mag-decorate. Ayan, kung nakita nyo kung di po kayo nakarating nung Sunday, sa mga pictures makita nyo at sa videos, ang dami pong lobo dito. Parang, children's party. So, salamat sa lahat ng mga nag-prepare. Thank you sa media for the teaser and the pictures and the vids. Naging mabilis at maayos po ang lahat dahil sa sama-sama nating pagtutulungan. Amen? Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, pagpalain ka ng Panginoon? Ayan. Tinitingnan ko, baka may nagsasalita na mag-isa. Ayan. So, salamat po. Kung meron man akong na-miss out na pasalamatan, do know na we are grateful. Maraming salamat po. Glory to God. Pwede ba nating palakpakan doon ng Panginoon? Napakabuti po ni Lord. Amen? Hallelujah. Praise God. Kung hindi nyo pa po nakuha yung t-shirt nyo, nandiyan kay Ate Girly. Ayan. So, yan. Praise God. It takes commitment para magawa natin yung mga ginawa natin nung nakaraang linggo. Kung wala pong nagsabi ng, go ako dyan.
sama ako dyan. I'm committing to that. Malamang ay hindi pa kami nakakabangon ngayong mag-asawa. So we are grateful for people na nagko-commit sa gawain ng Panginoon. Amen? Alam nyo, meron daw pong, ako ba? Uy, meron po ako ngayong sinusubok na para, hindi. May clicker. Oo nga pala, panoodin po natin tong service ng Sunday. Ayan. Praise and glory, honor and strength unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayan. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon is commit to the Lord. Ayan, yung kahalagahan nga ng commitment. Alam nyo kasi, yung salitang commitment, ito po ngayon ay loosely uttered. No? Parang, sige lang, committed ako dyan, pero kulang yung pag-commit. No? So, mahalaga na meron tayong kaseryosohan pag nagsabi tayo ng commit. Kasi si Lord, siya po ay seryoso. No? Pag siya ay nag-commit sa atin, hindi po siya nagbibiro. No po, hindi po yung mababaw lang kapag nagsabi si Lord, sasamahan kita, andyan ako para sa'yo. Siya po talaga ay seryoso siya pag nag-commit ang ating Panginoon. Kaya gano'n na lang yung pagbibigay niya ng halaga kapag tayo ay nag-commit, kagaya po sa pag-aasawa, kapag ka po ang mataas ang tingin ng Panginoon sa commitment of marriage. No, one man with one woman for life. So ganyan po ang commitment ang tingin ng Panginoon sa commitment of marriage, commitment of work. Kapag po tayo ay committed sa ating pagtatrabaho, natutuwa po doon ang Panginoon. Amen ba? Kapag haphazard tayo sa trabaho natin, nalulungkot ang Panginoon kasi siya gusto niyang makita na tayo mga anak niya, committed tayo sa ating trabaho, committed tayo sa ating friendship, sa ating pakikipagkaibigan, committed tayo higit sa lahat sa ating Diyos. Gusto ng Panginoon makita na merong commitment ang kanyang mga anak. Meron daw pong, nagmamadali. Meron daw pong isang manok at isang baboy. Naglalakad po sila, naglalakad sila. At nang napadaan sila sa church, nakita nila, meron silang fundraising. At sabi ng manok, naku, magandang idea yan. Sabi niya, tulong tayo, sabi ni manok. Mag-offer tayo ng ham at eggs. Sabi niya, sa fundraiser na to. Sabi nung baboy, sandali lang, wag kang magmadali. Para sa'yo, contribution lang yun. Kasi itlog yung ibibigay mo. Pero sa akin, total commitment. Bakit? Kasi yung itlog, di ba? Pag nangitlog siya, buhay pa siya. Si baboy, kapag binigay niya yung buhay niya, isang buhay lang yon, tepok na siya, di po ba? Total commitment. So, yun ang topic natin ngayon, yung ating commitment sa ating Panginoon. Sa panahon po kasi ngayon, ang ating henerasyon, ang makikita po natin, ang maririnig natin ay laging commitment sa sarili, no? Ang tawag daw pong sa henerasyon ngayon is the generation of the me, no? Puro me. At yung generation kung saan ang nakafocus ay yung acceptance of anything, pagtanggap lang. So pag hindi tayo malalim sa ating pagkakaugnay sa Panginoon, sige lang din, tanggap lang tayo ng tanggap pag hindi natin alam ano ba yung sinasabi ng Panginoon, kaya doon nagkakawarde-warde yung situation ng buhay natin, yung commitment natin sa Panginoon dahil hindi talaga tayo fully grounded doon sa sinasabi ng Panginoon. Matanong ko lang kayo, ilan po sa inyo ang nagbabasa palagi ng salita ng Panginoon? How many of you read the Bible almost every day? I want to see hands. Gusto ko pong makita ng kamay. It's kind of sad to see very few na nagbabasa ng salita ng Panginoon. Why? Why is it sad? Kasi yan po ang nangyayari talaga sa mundo ngayon.
Madami po akong nakakausap, pagtatanungin ko, kumusta? Nagbabasa ka ba ng Bible? O kaya, nagme-minister dito sa taas, pero hindi pala nagbabasa ng Biblia. Napakasakit po, no? Kasi, kaya hindi tayo well-founded sa pagsunod natin sa Panginoon, sa commitment natin sa Panginoon, dahil dun pa lang, sira-sira na tayo. Hindi tayo makakatayo ng maayos kapag hindi po tayo talaga grounded sa salita ng Panginoon. Kaya ang hirap din nating mag-respond in worship kasi hirap tayong yung pagranas natin kung paano ba kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Madalas puro hirap yung pinofocus natin at hindi natin nabibigyan ng panahon ang word na nandito ang pag-asa, na nandito ang kagalakan, na nandito sa salita ng Panginoon, makikita natin yung pag-asa at yung tulong na kailangan natin dahil si Lord talaga yung tutulong sa atin. Amen po? Pero grateful pa rin ako na nandito kayo. Alam niyo bakit? Sabi po ng salita ng Panginoon, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Minsan di man tayo marunong magbasa, pero madami sa atin dito, marunong tayo magbasa. Tinatamad lang po talaga tayo. Kaya nakakawarde-warde yung commitment natin sa Panginoon. Pero pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, doon na-develop yung ating pananampalataya, sabi ng salita ng Panginoon. Mas nakikilala natin, ayun pala yung kinakanta nila. Kaya pag nakanta tayo, yung worship leaders natin, nag-i-encourage sa atin, hindi lang tayo yung nakaganon sa screen. Gano'n kaya katotoo yun? Ano yung kinakanta nila? Pagka talagang naranasan mo si Kristo, hindi pwedeng wala kang response. Amen po ba doon? Hindi pwedeng wala kang tugon. Sa panambahan sa Panginoon. Hallelujah. So ngayong umaga, titingnan natin yung ano ba yung nire-require ng Panginoon sa atin bilang mga anak niya na para tayo ay magpatuloy na mag-commit sa Lord. Ayan. Pwede bang kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, okay lang yan. Tuturuan tayo ni Lord. Amen. Yan. Love niyo pa po ba ako? Para akong nanay no nagpapagalit. Ayan. Sabi po ng salita ng Panginoon. Psalm 37 verses 5 to 6 and then we will jump on verses 34 to 40. Sabi po dito, commit your way to the Lord. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. Kapag kinomit natin, yung word po dyan na commit in the original is to roll over. Yung roll over, kapag kang isang tao o isang halimbawa, yung pet mo, nag-roll over, and what does it mean? That means na nagtitiwala sa'yo, may kumpiyansa sa'yo, yung iyong alaga. O yung isang tao may kumpiyansa sa'yo, kaya naka-lean siya sa'yo, nag-roll over siya. He allows walang harang, that is commit to roll over your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Ano din gagawin ng Panginoon kapag ka nagtiwala tayo sa Kanya? He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Ano po yun? Ibig sabihin yung katuwiran natin, yung mga gawa natin ng tama, na minsan hindi pinapansin ng ibang tao, binabaliwala nila, He will make it shine. He will make it known. Si Lord yung magtatanggol sa'yo. And your vindication, yung pagtatanggol ng Panginoon, like the noonday sun. Let me jump to verse 34. Wait on the Lord. Sa ibang salin po, I hope in the Lord and keep His way. He will exalt you to inherit the land. By the way, ang nagsulat po nito ay si Salmista David. When the wicked are destroyed, you will see it. Kasi he was somehow questioning the Lord. Lord, bakit sila? They are wicked, pero they are prospering. They are doing negative things. They are doing bad things, Lord. Pero bakit sila parang masagana sa buhay?
ito pinapakita ng Lord kay David, He will exalt you to inherit the land when the wicked are destroyed, and you will see it. Verse 35, I have seen a wicked and ruthless man flourishing like a luxuriant native tree. So sabi ni David, Lord, yung isang yun, no, ruthless and wicked, pero he is flourishing. Meron ba kayo may nakikita na ba kayo ng ganyan? Pero sabi ng salita ng Lord, but he soon passed away and was no more. Though I looked for him, he could not be found. So, temporary lang yon yung kanyang luxurious living. Consider the blameless. Observe the upright. A future awaits those who seek peace. Tingnan mo yung matuwid. Sabi ng salita ng Panginoon, may magandang bukas siya. May magandang bukas ang mga matuwid. But all sinners will be destroyed. There will be no future for the wicked. Yan sinasabi ng Panginoon. Verse 39, the salvation of the righteous comes from the Lord, for He is their stronghold in time of trouble. Wow, no? Yung kaligtasan daw ng isang matuwid nang gagaling sa Panginoon. Yung tulong, nang gagaling sa Panginoon sa isang matuwid, because si Lord daw yung kanyang tanggulan in time of trouble. The Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked and saves them because they take refuge in Him. Because they take refuge in the Lord. Dahil sila ay nagtatago sa Panginoon. Dahil sila ay tumatakbo sa Panginoon, hindi kung kani-kanino. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Father God, I pray na Ikaw po talaga yung kumilos sa bawat sa amin, na ang aming puso is stir up mo, Holy Spirit, to respond to you, that you would teach us, allow our ears to be inclined to you, God, that you would cause understanding, Panginoon, in the name of Jesus, sa iyong salita ngayong umaga. Salamat, Holy Spirit. Have your way today. Breathe life to your people. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sabihin nga po natin, commit to the Lord. So dito tinuturuan tayo ng Panginoon to commit our way. Diyan po sa verse 5:37, verse 5, commit your way to the Lord. Kagaya ng sinabi ko kanina, it is to roll over, to fully trust the Lord, no, magtiwala ka ng buo sa Panginoon. So, ang sinasabi diyan, turn to the Lord. Kapag ka nag-commit po pala tayo, papaling tayo sa Panginoon. We will turn to God. Hindi tayo kung saan-saan papaling. No po, kundi tayo ay papaling sa Panginoon. We will turn to God. Yung buhay natin, ibibigay natin sa Panginoon. At kung ikaw ay born again na, yung buhay mo, ipinaling mo na kay God. Amen ba? Kung ikaw ay born again na, ang buhay mo, ibinigay mo na sa Panginoon. At kasama ng pagbibigay ng buhay natin sa Panginoon, may pangalawa pang ito-turn mo sa Panginoon. You have to turn to God your ways. Sabi ng Bible, commit your ways to the Lord. Turn to the Lord your ways. Not only do you turn your faith to God, yung pananalig mo sa Panginoon na, yes Lord, gusto kong itiwala ang buhay ko sa iyo, but mga kapatid, kailangang ibigay mo din sa Panginoon ang iyong ways. Ibig sabihin yung mga dati nating, mga karumihan man natin, ibibigay din natin sa Panginoon. Yung mga gawin natin, ikinocommit natin kay God. Ipinapaling natin sa Panginoon. Alam niyo something beautiful about the Lord, kahit na yung full of mess yung buhay natin, madaming mga bagay na hindi maganda nating nagagawa. Actually, kasi yung Bible, punong-puno ng people who messed up. Pero, kagaya po ni David, he's a man who, yung sabi ng salita ng, he's a man after God's own heart. Pero kung titingnan mo yung buhay ni David, nag-adultery nga yan, naging criminal murderer nga yan, his life was messed up. Pero there's something beautiful about him. Sa kanyang kasalanan, hindi siya nag-turn away from God. Pagka may kasalanan siya, he immediately, what he does, he turn to God. Yung heart niya, ilalapit niya agad sa Panginoon. Tatakbo siya patungo sa Lord.
hindi palayo sa Panginoon. Kaya kapatid, kung ang buhay mo messed up right now, I challenge you to turn to God. I challenge you to turn to God who loves you and understands you anyway. Amen? Tinatanggap niya tayo, ano man yung mga, hindi siya nagugulat. Isang bagay ang paulit-ulit ko yung sinasabi, hindi siya nagugulat pag pumapalpak ako. Kasi talagang papalpak tayo, di po ba? Sino ba dito magsasabi, hindi ako palpak, wala, perfect ata to. 100%, excellent. Walang ganon dito. Amen ba doon? Walang ganon dito. Pero kapag kahit na pumapalpak tayo, kahit na minsan nagpa-fornicate tayo, ano yung fornication? Yung kasalanan na hindi kayo kasal. Kahit na nag-adultery tayo, may pagkakataon tayong mag-turn to God. Amen po ba doon? Bumalik sa Panginoon. Yun ang sinasabi dyan ng salita ng Diyos. I challenge you. Turn to God. Amen? Balik ka sa Panginoon. Hindi ka niya itataboy. Hindi ka itataboy ng Panginoon. Yun ang pagsasabi, Lord, I commit my ways to you. I turn to you. Amen po ba doon? Alam mo ba na mahal ka ng Panginoon? No, paulit-ulit natin naman yung sinasabi sa pulpito na ito eh. Kasi yun ang dapat nating ma-realize araw-araw na mahal tayo ng Diyos. Amen po ba doon? Pwede bang tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. So, commitment is what God expects us to do. No po? Iko-commit natin. Ito-turn natin yung ating sarili, yung ating mga gawa sa Panginoon. Sa Kanya natin ipapaling. Amen po ba? Hallelujah. Ang pag-turn natin ng buhay natin sa Panginoon ay nagsasabi na, Lord, we are subjected to you. Nagpapasakop kami sa iyo. Kaya kahit ano pa man mangyari dun sa mga changes as we have turned our lives to God, if there are changes that the Lord would allow, we won't complain. Amen? Because we have turned everything to God, our life and our ways, if there are changes that He has to do about our lives, hindi tayo dapat mag-complain. Amen po ba? Bakit? Yung changes na ginagawa ng Lord, sa ikabubuti mo yun. Para yan sa ikabubuti ng buhay natin. Either it is negative or positive na mangyayari, we turn to God. Kasi, nando naman siya, sasamahan niya tayo. Karamihan kasi sa atin, madami sa atin actually, gustong-gusto natin tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba doon? Meron ba dito na pag binless ng Panginoon ay pambira, lungkot-lungkutan? Di ba wala na? Pag binless tayo ng Panginoon, yung ngiti natin, tenga, tama ba? Tenga to tenga. Di ba saya-saya natin? Tapos iba talaga, pag pupunta tayo ng church, talagang iba yung lakad natin, ano? Kasi pinagpala tayo ng Panginoon. Pero pag kami mga problema na, para bang, ayoko na mag-church muna. Not okay. O kaya kung nandiyan ka na, parang hinihilap pa yung paa mo, no? Natatawa kayo kasi relate ba? No po, no? Ganyan minsan ang buhay natin. Pero, kahit na pala ganon, kahit na minsan mahirap na mag-commit sa Panginoon, gawin pa rin natin. We are to turn our ways to the Lord. Amen? I-commit natin sa Panginoon. Hallelujah. Next, we are not only to turn our life or our ways to God, we are to trust the Lord. Amen? Itiwala natin sa Panginoon. Sabi din sa 37b,
5B, trust in Him. Commit your ways to the Lord, trust in Him. Magtiwala daw po tayo sa Kanya. Yung commitment and trust, these are two elements that go together. Po, itong dalawang bagay na to, lagi silang magkasama, commitment and trust. Kasi what you trust, you will commit yourself to. Kung ano yung itiniwalaan mo, i-commit mo yung sarili mo doon. When I trusted my heart to Pastor Ray, when we got married, nag-commit ako sa kanya, ay panghabang buhay to. Amen? Ganon din sa Panginoon. When we trust Him with our life and with our ways, nagko-commit tayo ng panghabang buhay kay Kristo. Amen po ba? Hindi kapag hindi okay, ayoko na. Hindi ganon. Kukumit tayo ng what you trust, you will commit yourself to. What you commit yourself to, you will trust. Kung anong kinukumitan natin, itinitiwalaan natin ito. Kaya, hindi lamang tayo magko-commit ng ways natin sa Lord, mag-turn ng ways natin, ng buhay natin sa Panginoon, but we must trust Him. Dapat magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Ibigay natin fully yung buhay natin sa Panginoon. Madaming mga bagay, madaming mga tao, palagi silang mag-fail. Many will fail. Many will fail us pagka nagtitiwala tayo sa tao. Pero kay God, pag nagtiwala tayo kay God, hindi niya tayo i-fail. Amen po ba doon? God won't fail you when you trust Him. Ganun po ang ating Panginoon. He can always be trusted. Bakit? Kasi siya ay faithful. Tapat po ang ating Panginoon. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon dyan? Na He is faithful and He can be trusted. Kung ano man yung itiniwala natin sa Kanya, gagawin niya yon. Amen po ba? Gagawin ng ating Panginoon. Sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, sabi po dito, trust God from the bottom of your heart. Po. Don't try to figure out everything on your own. Huwag mong isipin paano ba nangyayari ang mga bagay. Itiwala, ganun pala yung pagtitiwala. Ito example ko palagi, pag uupo tayo dyan sa upuan na ine-examine nyo pa ba pagdating nyo kanina, kaya ba ako nito? Okay ba tong pagkakagawa sa upuan na to? Di ba, umupo ka na lang kasi yan, nagtitiwala ka dyan sa upuan na yan. So you don't figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do. Everywhere you go, He's the one who will keep you on track, sabi ng verse 5. And then on verse 6, don't assume that you know it all. Run to God. Run from evil. No, run away from evil. Your body will glow with health and your very bones will vibrate with life. Paano ito nangyayari? When you trust. No, when you trust God. When you run to God. Hindi away from God. Alam niyo ba, kaya minsan nagkakasakit tayo kasi ang layo natin sa Panginoon. Pero pag malapit tayo sa Lord, na sabi ng salita ng Lord, we will glow with health and everything in our body, every bones will vibrate with life. No po? So there is really life with God. May buhay sa Panginoon. Amen? Pwede sabihin mo sa katabi mo, may buhay sa Panginoon. Yan. Kaya gising ka. Hallelujah, no? So, sa ating pag-turn kay God, sa ating pagtitiwala kay God, alam niyo ba na tinitest pa rin tayo doon? Kung gaano ba yung kapit natin sa ating Panginoon. So, when we turn to the Lord, our lives to the Lord and our ways to the Lord, when we trust Him, we put everything to God, tinitest pa rin yung pananampalataya natin. And He will do this. Sabi doon, He will make your righteousness toward reward shine like the dawn, your vindication to the noonday sun. Anong gagawin niya? He will make our righteousness shine. No? Pag liliwanagin niya daw yung katuwiran natin. Kapag katiniwala natin, naipakita natin yung commitment natin at pagtitiwala sa Panginoon, God will let our righteousness shine. No? Makikita ng iba na totoo nga yung Diyos na sinasamba niya ni Annie. No? Kahit na
Madalas, madaming sinasabi against us. Madaming napupuna against us. Pero kapag nagko-commit tayo ng totoo sa Panginoon, nagtitiwala tayo, idadaan tayo sa test at lalabas tayo na mas maigi, mas mainam. Amen? Ano sabi doon sa memory verse natin sa CLDP? No? CLDP 2, asan kayo? Memory verse natin. Para daw tayong mga gold, na idadaan sa fire. At kapag dumaan sa fire, mapapatunayan na totoong ginto nga ito. Di po ba? Ganun, natetest yung ating pag-commit sa ating Panginoon. Pero ang magandang bagay dyan sa salita po ng Lord na sinulat ni David, si Lord yung nagtatanggol sa atin. Minsan sinasabihan tayo, ay nako, ayoko na nga makinig sa'yo. Ganyan naman yung mga Christian. Narinig niyo na ba yan? Ganyan na yung mga Christian. Kayong mga Christian, ganun kayo. Wala kayong narinig na, kasi Catholic ka eh. Di ba lagi nating narinig, born again ka pa naman. No po? Ay, kasi iglesia ka. Walang ganun, di po ba? Born again ka pa naman, laging may ganun. Ano? Tapos pag palagi tayo sa gawain ng Panginoon, anong sabi? Naku, lalagpas ka na ng langit. Palagi ka na lang doon. Nakarinig niyo ba yan? Nasabihan na kayo ng ganyan? Lalagpas ka na ng langit, pambihira, araw-araw na lang nasa simbahan ka. Lagpas ka na ng langit. Saan pa kaya punta nun? May mga ganun tayong nararanasan. Sinasabi nila, lalagpas na tayo ng langit. Pero, mas maganda naman yun na nasa Panginoon tayo. Hindi po ba? Amen? Kasi, para sa kanila, madami tayong nami-miss out. Para sa kanila, we miss a lot of things. Pero sa totoo lang, we are gaining our life. When we continue to commit our lives to the Lord. Amen? Pag kinocommit natin yung sarili natin sa Panginoon, we are not missing out. May isa pong tawag nito, siya ay isang ancient church father. Tingnan niyo yung buhay niya. Nung 349 siya pinanganak, 407. So wala pa sa atin dito ang buhay ng mga panahon na yan. Amen? Pero he was a beautiful example of, he showed beautiful example of Christian courage. Kasi may isang emperor na dinithreaten siya na, I will banish you. Ano yung banish pa? Yung papatayin, parang ganun pa. Iwawala kita sa mundong ito, hindi ka na nila makikita. Pero sabi niya, sa tapang niya, at pagtitiwala niya sa Panginoon, sabi niya, hindi mo yan pwedeng gawin. You cannot banish me. Ganun, I cannot banish you. Papatayin kita dito mismo. Sabi niya, you cannot do that. Sabi niya dun sa emperor, abang tapang ni Chrysostom, you cannot do that because my life is hidden in Christ. Sabi niya, ang buhay ko ay nasa Panginoon. Kahit na ikitilin mo ako ngayon, nasa Panginoon ang buhay ko. Ganun, kukunin ko lahat ng yaman mo. Sabi niya, I will get all your treasures. I will take away all your treasures. Sabi ni Chrysostom, no, you cannot do that. Boldly sinasabi niya yun. Courageously sinasabi niya yun. In the first place, sabi niya, I have nothing that you know anything about. My treasure is in heaven and my heart is there. Sabi ni Chrysostom. And sabi niya, kung ganon, I will drive away your friends. Magiging solo ka na lang, wala kang kaibigan. No, you still cannot do that, sabi ni Chrysostom. For I have a friend in heaven from whom you shall not separate me. Meron akong kaibigan na hindi mo akong pwedeng ihiwalay. Kaya, Emperor, I defy you. Sabi niya, there is nothing you can do to hurt me. Ganun yung commitment niya sa Panginoon. Yung iba, kinukutsak siya. May emperor mismo na nagkukutya sa kanya, pero nananatili siyang nananalig sa Panginoon. Amen? Na-test ang kanyang commitment kay God, pero he stayed the same. Hallelujah. So, isa sa mga lies ng kaaway ay sinasabi sa atin na pagka sumunod ka sa Panginoon, madami kang nami-miss out. Hindi po yun totoo. Kapag sumusunod tayo sa Panginoon, we are not missing out. You are securing life. Amen po? When we
follow Jesus, when we commit to the Lord, we are not missing out. We are securing life. Amen? Naintindihan ba natin yun? Hindi kulang. Kapag hindi tayo lumalabas kagaya ng iba, kapag hindi natin ginagawa yung mga ginagawa ng iba, hindi tayo nami-miss out. But when we commit to God, we are securing our life. Amen po? Yung commitment natin will stand the test of time when it is real. Yung commitment natin sa Panginoon will stand the test of time when it is real. Hallelujah. So ito yung pangalawa. Kanina, commit your ways to the Lord. Ngayon naman, control your will. Sabi nabasa natin kanina sa Psalm 37 nga at verses 34 hanggang 40, to hope in the Lord or to wait on the Lord and keep His ways. Sinasabi po dyan, si Lord never po siya po lagi yung may control sa lahat ng bagay. Madaming bagay hindi po natin kayang i-control. Tama po ba doon? Madaming bagay hindi natin kayang i-control na pinipilit nating i-control. Pero si God, kaya niyang i-control ang lahat. He is in control of everything. And God, si Lord, gusto niyang mag-wait tayo sa Kanya. Sabi doon, wait on the Lord. Paano ba tayo mag-wait sa Panginoon? By keeping His ways. By keeping His ways, nagagawin natin yung mga itinuturo niya sa atin. Kaya ibig sabihin, yung pag-wait natin sa Panginoon ay hindi yung ganyan lang tayo, wait lang tayo, upo-upo lang tayo. Hindi. Ang waiting natin, it's active. Amen? Yung word po na wait dyan is to serve. Sa original, yung word na wait is to serve. So kaya doon galing yung word na waiter, no, yung nagsaserve. So, pag nag-wait tayo sa Panginoon, di lang tayo nakaupo at walang ginagawa. We are actively serving in the kingdom of God. We are actively doing something para mas mapalalim pa tayo sa Panginoon. We are actively moving, we are keeping the ways of the Lord. Gumagawa tayo ayon sa kalooban ng Panginoon habang nag-wait tayo. Hindi ito pag-upo lang. It means that we remain faithful to the Lord as we wait. Amen? Mananatili tayong tapat sa Panginoon as we wait. Alam niyo ba na sa panahon ngayon nag-wait tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? Amen? Hello, narinig niyo ba ako? Darating muli ang Panginoon at habang nandito tayo, naghihintay tayo sa Kanya. At paano yung paghihintay natin? Ani, paano ka naghihintay? Aba, hindi ako pwedeng tutulog-tulog. Kailangan gumagawa sa kaharian ng Panginoon. Ganun po yung paghihintay natin. Faithfully waiting to God. Faithful while waiting unto the Lord. Yung sense of timing kasi ni Lord, hindi kagaya ng sa atin. Iba yung oras ng ating Panginoon. Hindi siya nalilate. Sabihin po nga po natin, hindi nalilate si Lord. Alam niyo ba yung kwento ni Jonah? Yan, wait on the Lord and keep His way. Alam niyo ba yung kwento ni Jonah? Alam niyo, yung si Jonah, kasi nagtago po siya dahil may inuutos sa kanya ang Panginoon pero ayaw niyang sumunod. Anong ginawa niya? Tumakbo siya palayo doon sa pinapupuntahan sa kanya ng Panginoon. At timing yung paghulog ng mga kasama sa barko, ang tripulante, ayun, tama ba, tripulante? No? Doon, paghulog nila kay Jonah, eksakto, timing na merong malaking isda. At alam niya, sabi ng salita ng Panginoon, doon siya kinausap ni God. At yun ay in connection naman doon sa kay Hesus Kristo din, meron silang connection, So, si Lord, hindi siya nahuli nung ibinaton ng mga tripulante si Jonah, hindi huli si Lord para makausap niya si Jonah during that time ng kanyang pagre-rebelde. Ginamit siya ng Panginoon. Alam niyo din ba yung kwento kay Lazarus? Ito talaga parang masasabi natin, naku, late naman si Lord kasi namatay na si Lazarus. Po?
nalaman ni Jesus na may sakit yung kanyang kaibigan. But he tarried, sabi ng salita ng Panginoon. He lingered doon ng ilang araw. No, he stayed away until Lazarus had really died. Then only he went back several days after. He was dead already and he was buried. Pero ibig sabihin ba nun, late na si Lord kapag wala nang pag-asa yung pinagpipray natin, yung mga pangailangan natin. Pero the Lord was never late. He was on time. No po? He was on time. Kasi yung sabi niya, nangyari ito para maipakita yung kaluwalhatian niya. Amen? Minsan sa buhay mo, kala mo wala na. Pero kapag si Lord ang gumawa, hindi siya late. Nasa timing ang Panginoon. Amen ba doon? Amen. Salamat sa isa. Hallelujah. Nung kay Moises, kala nila, Lord, bakit sabi mo, ililigtas mo kami nung binukas mo yung Red Sea. Tapos ayan na, yung mga Egyptians, malapit na, Lord, papatayin kami. Late ba si Lord? Hindi, timing. Pinasara niya rin yung dagat at nalunod yung mga humahabol na Egyptian. Ito favorite ko. Kilala niyo po ba yan? Siya si Abraham at si Sarah. Sabi ng salita ng Panginoon, 90-year-old si Sarah at 100-year-old si Abraham nung sila ay nagkaanak. Natawa pa si Sarah. Sabi niya, pwede pa ba yun? Ang tanda ko na. Pero hindi late si Lord. Kasi bakit? Sa pangako niya kay Abraham, I will make you the father of many nations. Paano mangyayari yun, Lord? Hindi nagkakaanak si Sarah. Pero sa Panginoon, walang late. No, lagi siyang on time. Kasi doon sa panahon na yon, doon niya ibinigay si Isaac sa kanila. Di po ba? Kanina binibiro ko, Tita Baby. Tawa ng tawa si Tita Baby. So, hindi po nalilate ang ating Panginoon. So kung meron ka mang hinihiling kay God at feeling mo, ako, malilate na, andyan malapit na yung bayarin. Madami na akong babayaran, paubos na yung aking kaban. Gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi malilate si Lord. Basta manatili kang committed sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Amen po ba doon? Amen. Sabi po kanina nung binasa ni Ameng sa Mark 9, anything is possible for one who doubts. Tama ba? Anything is possible for one who believes. So kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, hindi siya malilate para sa iyo. Amen? Ano man yung pangailangan natin, hindi malilate ang ating Diyos sa pag-supply. Amen? Tayo nga yung buhay natin, nung para bang pasirang-sira na yung buhay natin, nung wala pa tayo sa Panginoon, pero sabi ng salita ng Diyos, just at the right time, He sent His Son to save us. No po? Just at the right time. In the fullness of time, sabi ng isang salin, God sent His Son to save us. Hallelujah. Amen. Meron ka bang iniintay sa Panginoon? Tapikin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, hindi nalilate si Lord. Hindi nalilate si Lord. Kaya ang response natin, dahil mabuti ang Panginoon, ang sabi dito, it's not working, kinda help me. God won't be late. Trust His timing. Amen? He is never late. He's always on time. Kahit na feeling natin late siya, He is never late. So anong response natin? We are to thank the Lord. Amen? Pasalamatan natin ng ating Panginoon. Bakit? Because He has a future for us who are committed to Him. May bukas para sa iyo at para sa akin. In times of trouble, mababasa po natin yan sa verse 37, 39, and 40. In times of trouble, God will be there. Sasamahan tayo ng Panginoon. Deliverance will come on verse 40.
No po, we can't lose out when we are sold out to God. Hindi po tayo lugi kapag nag-commit tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo lugi kapag nag-commit tayo sa Panginoon. Kasi may isang Jesus, pakinggan niyo po ito, may isang Jesus na nag-commit para sa iyo. Iniwanan niya yung yaman ng langit para pumunta sa lupa, sa isang kalalagayan na aba, no po, ipinanganak sa sabsaban na wala namang nakaranas sa atin noon. Pinayagan niya yon na mangyari sa kanya para maabot tayo. No po, para iligtas tayo. Kinumit niya yung sarili niya kay Father God. Yes, Father God, I will do this for Annie. I will do this for the children, for the people at Church of God City of Makati. I will do this for your people. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Anyayahan ko po kayong tumayo ngayong umaga. May isang kanta po tayo kanina na paulit, na actually the whole lineup, it's telling us to believe in God. Amen. To trust God, kahit na merong mga malalaking, may mga bundok kang kinakaharap, sabi doon, kahit meron mga chains na parabang nakapulupot sa iyo, na hindi ka makalaya. Sabi ng kanta, move the immovable, break the unbreakable. Parang feeling mo, gusto ko talagang lumayo. Kayang-kayang gawin yun ng Panginoon. Ang gagawin natin, we have to believe. Amen? Maniwala tayo. I-commit natin sarili natin sa Diyos na kapanipaniwala. Itiwala natin yung buhay natin sa Kanya. I-turn natin yung buhay natin sa Panginoon. At kaya-kaya niya tayong tulungan. Dahil with Him, walang imposible. Amen po ba doon? With God, nothing is impossible. Amen? We will sing this song again. And as we do, gusto kong nawa mag-respond tayo dun sa kayang gawin ng Panginoon. Naniniwala ka ba? Nananalig ka ba sa Diyos mo ngayong umaga? Amen. Walang imposible sa iyo kapag ikaw ay nananalig sa iyong Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kaya-kaya kang tulungan ng Panginoon. Basta manalig ka lang, maniwala ka. Hallelujah, na kaya kang tugunin at abutin ng Panginoon. They say this mountain can't be moved. Hallelujah. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way
ayon sa Panginoon? Pwede bang itaas mo yung kamay mo? Pagsabi yan na naniniwala ka, yung pagtaas mo na yan ang kamay sa Panginoon. Hallelujah. Awitin natin yung chorus na ito. Pero merong pananampalataya. Hallelujah. Move the immovable. Meron ba? Break the unbreakable. God, we believe. Believe. God, we believe for We it. believe for From the it. impossible, we'll see a miracle. Yes. God, we believe. Yes. God, we believe. Let your for faith it. arise. Let your faith arise. Break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. Yes. We believe. Yes, Lord. Break the unbreakable. Pray. God, we believe. We believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. God, we believe for it. God, we believe for it. We believe. We believe. Jesus. We claim it by faith. We claim deliverance, Lord, by faith. We claim healing by faith. We claim it, Lord. Hallelujah. We claim it, God. We claim healing, Panginoon. We claim deliverance, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah. Tinatanggap namin, Panginoon, ang katugunan. God, hallelujah. 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 We receive it, God. We receive it, God. Hallelujah. Oh, God, thank you for the miracle. Thank you for the miracle, Panginoon. Thank you for the miracle, Panginoon, oh God. Hallelujah. Oh, shukorayaramayande. We wait on you, God. We hope in you, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. In the name of Jesus, Lord God, breathe life to your people, Panginoon God. Thank you, Holy Spirit, God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat sa iyong pagkilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Thank you, God, sa pagtugon mo sa aming mga pangailangan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, sa mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa pagpapalaya. Lord God, sa pangalan ni Jesus, oh God. We give you praise, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yung palakpak na alam mong tinugon ka na ng Panginoon. Yes! Amen. Thank you, Lord. Praise God. Tawagan ko si Dave para sa ating offering ngayong umaga. Morning po. Yan. Basa po muna tayo sa Mark chapter 12 verses 41 to 44 sa New Living Translation. It says here, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amounts. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Jesus called his disciples to him and said,
I tell you the truth. This poor widow has given more than all the others who are making contributions. For they give a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. Yan. So ano po yung sinasabi ng verse dito? What's the verse trying to tell us? Is it telling us that we should give everything? Bigyan natin lahat, lalo na kung mahirap tayo? I don't think so. I think the point Jesus is making here, yung verse is making here is that, una, which is yung obvious point, is giving more doesn't necessarily mean na more in amount. More is yung mas may value, mas may bigat ng konti, or mas may weight dun sa nagbibigay. And He encourages us to keep that in mind as we give. Pangalawa po, huwag sana nating maisip na pang may kaya lang ang giving. Or kapag meron lang tayong, pag meron tayong extra, o para sa mga may kaya. Kasi kagaya po sa story, everyone is welcome and is encouraged to give. Kahit konti lang yan, wala kang dapat ikahiya. Kasi sa mata ni Jesus, mas mahalaga po yung heart natin kesa dun sa amount. And gusto ko din po kayong i-encourage by saying na giving is an act of worship and of prayer. Ang pagbibigay po ay isang way ng pag-worship natin and prayer, also ng pag-trust natin kay God. Na siya na po yung bahala, na kaya niya pong mag-provide. And kung ano man po yung i-entrust natin kay God, sure tayo na haalagaan at papalaguin at papahalagahan po niya yun. Kaya ngayong giving po, I want you to remember and consider those things. Kahit konti man yan, you can entrust it to God. Father, we thank you po for this morning, for this time of giving. We thank you, Father, kasi you're blessing us and providing for our needs. Kaya po we're able to give. And thank you, Lord God, kasi you're continuously blessing us because we're giving, Panginoon. And we thank you kasi we entrust these to you and you are faithful and you are able to take care of us even if we have given probably yung mabigat or maybe yung more than what we can give. Pero thank you, Lord God, kasi you are capable and you're able and we can trust you, Panginoon. Thank you, Father, for everything. May you bless these offerings in Jesus' name. Amen. Hey there, everyone! Welcome to our exciting preview of the upcoming Forward MMR Conference. Hello, COG. I am Pastora Joss from MMR Worship at kasama ko ngayon si... Pastor Jen from Youth Empowered. Alam mo, Pastor John, feeling ko yung excitement ko ngayon same sa'yo. Oo naman, Pastora. That's why, get ready to ignite your passion, increase your commitment, and intensify your faith at this 3-day convention happening on July 17 to 19, 2024 at the stunning Baguio Country Club. Pastor John, alam mo ba, this event will be a gathering of 3 districts, Cavite District, Central Luzon District, and Manila District. And guess what, Pastora? It's not just for adults, it's a family event. Oh, yay! That means everyone is invited, from Youth Empowered, young adults, ladies, men, and even the little ones. You know, tara! You'll have the chance to participate in activities tailored to your age group, ensuring that there will be meaningful and engaging experience. The registration fee is 1,200 pesos, which includes a convention shirt and access to all empowering sessions and workshops. Remember, each participant will be responsible for their own accommodations and meals during the event. But wait, there's more. During free time, you can explore the beauty of Baguio City with your family and fellow attendees. And if you want to serve
have volunteers. Yeah, that's we right. need praise and worship Yun. team. We need technical team. We need ushers, marshals, and event coordination. Hey! Kaya naman, mark your calendars, pack your bags, and get ready for a life-changing experience at Forward. Ignite your passion. Increase your commitment, intensify your faith. See you there! So, inaanyayahan namin kayo if you want to have vacation, join us. Magbakasyon tayo sa Baguio on July 17, 18, and 19. No po, ang registration is 1,200. Pero syempre, you have to prepare in advance for your accommodation and for the meals. No po. So, kanya-kanya po iyon. And we have 3 great speakers, yung ating pong MMR overseer, si Bishop Carlito Navarro, ang ating Central Luzon overseer, si Pastor Rivera, and then ang ating pangatlong gabi, ang tanghali pala kasi half day lang on the 3rd day, si Dr. Anthony Velasco, ang ating national overseer. Siya po yung speaker. Naanyayahan namin kayo to join us. There are still slots para sa atin para sa church natin. So if you're interested, just approach me or Ate Girly. Amen? So shall we all stand? Thank you po sa inyong pakikinig. Amen. Hallelujah. Pwede bang tapikin mong iyong katabi, sabihin mo, kasama natin ang Diyos. Yan. At mamaya po meron tayong CLDP 1 and 2. Hindi ko makakalimutan. May exam ata kayo. So, wow. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. I-receive natin ang benediction. Hallelujah. May the peace of God, may the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And everybody say, Amen. Amen. God bless you.